So bago po natin simulan lahat, nais po namin magpakilala muna. Ako po si Brother Eric Ginto, isang active member din po ng Couples for Christ at aktibo rin pong naglilingkod sa simbahan, particularly po dito sa parokya ng San Lorenzo Ruiz Parish at binibigyan din po ng pagkakataon ng mga taga Santo Niño, Chapel 1, na makapaglingkod sa kanila. Ayan. At ang ating po namang kasama sa hapong ito ay si... Ako po si Brother Rick Lagat na taga Guevara Subdivision. 23 years na po akong katikista. At ganoon din po 20 years na LCM. At nakapaglilingkod sa simbahan, mga 5 pari na po inaabot ko. So, dito po sa parokya ng San Lorenzo, ako po'y naglilingkod ng matagal-tagal na rin po. Yun lamang po. So, para po dun sa mga hindi nakakilala kay Brother Rick, hindi lamang po siya lector and commentator na servant. Pwede rin po siyang maging lay minister. Pwede rin po siyang maging mother butler. Pwede rin po siyang maging UCM. So, ang ibig sabihin lang po talaga ay kung simbahan po ang pag-uusapan, ang lahat po ng mga naglilingkod dyan ay alam niya pong gampanan. Ayan. So, napakahaba po ng karanasan at mapalad po tayo sapagkat napagbigay niya po tayo na masamahan tayo sa napakahalagang panayam sa hapong ito. Di ba, Kuya Rick? Opo. Malaking karangalan din po yung pag-iimbita niyo sa pagkakataon para maibigay ko yung aking nalalaman para matuto naman tayong lahat. Okay po. Alam niyo po, di ba, Kuya Rick, merong 3 tinatawag na pillars ang ating pananampalataya o tungko. Tungko. Na andyan po ang tinatawag natin na worship. Andyan din po ang, ano nga po yung pag-aaral, particularly po ng banal na kasulatan, at ang paggawa or acts of mercy. So maigsi nga lang po, ano nga po ba yung mga iyan? Ano ba ang kahalagahan niya? Yan po yung kasama sa ating paglalalang ng Diyos. Ano po? Tayo po'y nilalang para siya'y kilalanin. So, paano natin siya kikilalanin? Mag-aaral tayo. At ganoon din po, dapat natin siyang mahalin. Dahil hindi natin pwedeng mahalin ang taong hindi natin kilala. Ganoon din sa Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos, paano natin mamahalin siya? At pag mahal na natin ang Diyos, pwede na natin siyang paglingkuran. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, hindi lamang sa sariling pamilya, kundi sa iba, sa ibang kapwa natin. Yun lamang po. Ayan. So, maliwanag po sa ating mga Katoliko. Napakahalaga po na alam natin yung 3 pillars of our faith, no? Worship, no? Studying, particularly the Holy Scriptures, and the third one is acts of mercy. Alam niyo po, yung pong pag-aaral, no? Nais ko pong ipaalam sa inyong lahat. Kami pong dalawa ni Kuya Rick at iba pa naming mga kapatid, hindi lamang po sa Couples for Christ, maging dito po sa parokya at sa buong Bikarya, nagsasagawa po ng lingguhang liturgical Bible study every Monday, 5:30. Ano po ba ang aming tinatalakay doon o pinag-aaralan? Yung pong gospel na gagawin. No? Ang ibig sabihin po, tuwing Lunes po siya, 5:30 ng hapon. Pagkatapos po, ang amin pong inaaral yung gospel na darating para sa isang linggo. Parang bukas po, Lunes. Ano po? Bukas ng hapon, ang pag-aaralan natin, Kuya Rick, yung para sa linggo. O, ano nga po yung tema nun? 23rd Sunday of the month ng ordinary time. Ayan. So, ibig sabihin po, ang timano, yung pong nakaka-attend dito, handa na, naiintindihan na kung ano po ang gospel. At yun po ay tinatalakay din para maintindihan po. Bawat talata po ay inaaral. Wala po itong tinatawag na
interpretation. Sapagkat ang basihan din po ng pag-aaral nito ay Biblia rin. Now, sa hapon pong ito, ang nais po naman namin ibahagi sa inyo ay tungkol po doon sa tinatawag na highest form of worship, which is ang pagdalo sa banal na misa. Ayan. Kuya Rick, bakit ba banal? Siyempre, yan ay tinatag ng ating Panginoong Jesus, kaya banal. So, di po ba, pag pumasok ka sa simbahan, may tuturing po natin, Kuya Rick, na itong simbahan na ito, tulad na ito ay isang lugar na banal. Tama po? Yes. Panalingan. Ayan. At dahil po banal siya, nararapat lang po na ipakita natin ang hindi lamang po pagmamalasakit, ang kataas-taasang pagrespeto pag nasa loob po tayo ng simbahan. Kaya nga po, nais namin bahagi sa inyo, bago po tayo pumunta dun sa main topic natin, yung ano ba yung mga dapat nating gawin? No? Pagka tayo po ay nagsisimba. Kasi nga po sabi natin, ito po ay banal. Kaya marapat lamang po na tayo maging banal din sa pagpunta natin sa simbahan. Now, for today, we're going to explain to you the different parts of the Mass. As you can see there are 6 chapters that we will tackle. But actually, there are only 4 parts of the Mass. Hiniwalay lang po namin yung communion rite, no? Para mabigyan din po namin ng pansin, tuon, ano po ba ang mga dapat gawin dyan? No po? Moving forward po, katulad ng nabanggit ko sa inyo, pag pumapasok po tayo sa simbahan, dapat po, dahil ito'y banal, meron tayong sinusunod na mass etiquettes. Tama po ba, Kuya Rick? Ayan, so umpisahan po natin sa umpisa. Kuya Rick, fast before mass, the mass, bakit po ba natin kailangan gawin ito, Kuya Rick? Kinakailangan niya dahil tayo atin sa isang sacrifice of the Mass. Kailangan din natin magsakripisyo sa ating sarili para na sa ganun matupad natin yung nais gawin ng ating Panginoong Jesus. Fast the Mass, gano'n po katagal? Ano po ang pagitan dapat? 1 hour before taking the communion, 1 hour. Kasi nga po, tatanggapin natin ang Panginoong Jesus sa atin, Yes. kailangan po, talagang basyo ang ating katawan. Kaya, we really have to fast before hearing the Mass. Pangalawa po, no food and drink in church. Siyempre, sinabi natin, banal ng lugar, dapat igalang natin ang lugar na yon, hindi gawing restaurant. Ayan. Lalong-lalo na, di ba, Kuya Rick, kung meron tinatawag na tabernakulo. Yes. Oo. Siyempre, nandiyan si Jesus, dapat igalang natin ang kanyang tahanan. Ayan. Okay, so salamat po. Ayan, no? Nung unang panahon po, no? Nung panahon ni Kuya Rick, yung mga tao po kasi may mga balanggot o sombrerong tinatawag, tama ba, Kuya Rick? Kaya sinasabi po, men should take off their hats. No po, bilang pagpapakita rin po ng paggalang, no? Don't chew gum in the church. Bakit po ba, Kuya Rick? Siyempre, makalat yan eh. Pag natapakan niya, malaking problema. Kakalat ng kakalat. At isa pa, kailangan panatilihin natin malinis ang mga upuan nang hindi nakakasira sa iba. Saka isa nga po, di ba, pag tayo nagpumasok sa simbahan, dapat sagrado, nandun tayo, nakaupo nga tayo, hindi pa nagsisimula ang misa, nguya tayo ng nguya, di para tayong kambing. So, hindi po pagpapakita yun ng paggalang, mga kapatid. No po? Panglima, cross yourself with holy water on entering and leaving the church. Yung po tinatawag na stoop, no? Yung kung dadaw-daw ka doon, kaya lang ngayon, Kuya Rick, parang hindi lahat ng simbahan meron eh. Bakit pa? Sa ngayon, wala nang inalis mo na yan dahil nga doon sa nangyaring virus na kumakalat. Kaya iniwasan muna ng simbahan
na gamitin yung water font ng holy water. Maliwanag po yan. Ito po ang pinakamaganda. Sinasabi po rin sa atin, dapat bago tayo pumasok sa simbahan para umattend ng misa, we should dress modestly and appropriately. No? Meron po tayong mga example dyan kung ano ang dapat suotin at hindi dapat suotin. At sabi nga po, sagrado yan isang banal. Paano po yan? Kung tayo ay magsusuot lamang ng mga hindi karapat-dapat. Alam niyo po mga kapatid, during the Mass, diyan po natin tunay na makakaulayaw, may encounter natin mismo ang ating Panginoong Diyos. No? Diyan lamang po sa simbahan at especially during the Mass. Hindi ko na po kakatagalin yan sapagkat alam niyo naman po natin yan. No? Dapat po ay maayos tayong magpapasok sa simbahan. Dress appropriately. Ang susunod po, show up at least a few minutes early. Bakit dapat umagahan, Kuya Rick? Sa totoo lang, dapat tayo pag nakaisip na dumalo sa misa, kailangan maaga tayo para ipakita natin yung ating pagnanais na makatagpo ang Diyos. Pangalawa, dapat talagang maintindihan, maabutan nating lahat ang parte ng misa mula umpisa sa pagpasok ng pari hanggang matapos ang choir kumanta. At higit sa lahat, dapat handa na tayo, di ba Kuya Rick? Dapat lang. Kasi ang talagang umpisa ng misa ay sa bahay. Dahil doon, nagpe-prepare na tayo ng ating mga sarili, ang ating isusuot, at ganoon din ang ating mga spiritual na buhay, inaayos na natin. Ayan. Number 8. Lahat naman po ng tao ngayon may cellphone, di po ba? Kaya nga po, pinapaalala rin sa atin, cellphone should never be used in mass for calls or texting. Don't sit on the edge of the pew if you sit down before the others. So, ibig sabihin lang po, maaga kayong dumating, kung bakante pa, na naman kayo para yung iba, pumasok dito sa kaliwa o sa kanan. Para maging maayos po ang takdaloy ng tao pag pumapasok sa simbahan. Pangsyam, when we enter and leave the church, genuflect toward the tabernacle. Kuya Rick, habaan mo ng konti nga yan. So, kailangan po kasing magbigay galang tayo doon sa tabernakulo dahil nandoon ang ating Panginoong Jesus. Siya ang may-ari ng simbahan, kaya dapat unahin nating bigyan ng galang ang may-ari. So, kaya kung papasok tayo, hanapin natin ang tabernakulo kung nasaan nakalagay. Dahil ang iba't ibang lugar ang pinaglalagyan niya. Merong simbahang nasa gitna ang tabernakulo, meron namang nasa tabi. Kaya dapat titignan muna natin yon at doon tayo mag-genuflect, magbibigay galang para sa ating Panginoon. O yung iba po, no? Minsan ako, may nakausap ako, tinanong ko, pag pumapasok po ba kayo sa simbahan at hindi pa nagsisimula ang misa, saan po ba kayo nagbibigay galang, nagbabaw or nagge-genuflect? Ang sagot po sa akin ng isa, doon po sa krus, doon po sa mga santo, doon po sa gitna, doon po sa altar. Hindi po doon. Dapat nasa tabernakulo. Maaari nga po ang tabernakulo ay nasa gilid na simbahan. Hindi lahat ay nasa gitna. Kaya dapat hanapin natin ang tabernakulo mismo. So tandaan nyo po yun. Doon po kayo nakatingin, doon po tayo nagbibigay galang, doon po natin binibigay yung ating genuflect sa tabernakulo. Hindi po sa altar, bago magsimula ang misa, hindi sa mga santong nakapaligid, hindi doon sa krus, kundi ang tabernakulo. Kasi nga po sabi ni Kuya Rick, na andun po ang Panginoong Jesus. Doon nakalagay. At malalaman niyo naman po kung naandun siya sapagkat may ilaw. Yan. May ilaw po sa tabi. Pag walang ilaw yung nasa tabi ng tabernakulo o nasa igulunan, ay wala pong laman yun. Kaya
Yun po ang palatandaan, yung ilaw. So sana po ay matandaan nyo yan mga kapatid. Susunod po, please be quiet while in church. No, dapat tahimik po tayo, solemn. Sagrado po yung lugar, banal. Yung iba po, nakikita natin, pagpasok sa simbahan, kwentuhan ng kwentuhan, no? Doon na nag-aanon. Sana po iwasan po natin yon. Sagradong lugar, itrato po natin siyang banal, at dapat po manahimik tayo at hanggat maaari, kung di pa nagsisimula ang misa, magdasal tayo po mag-meditate, alalahanin natin kung ano po yung ating mga dapat ipagdasal, ihingi ng tawad, at kung meron man po tayong mga hinihiling sa Panginoon, isipin na natin. Ayan. Number 12, take loud children at the back para hindi nakaka-distract. Kuya Rick, mapalad tayo dito sa San Lorenzo Ruiz Paris. Bakit po ba? Ay, sa ngayon, meron po tayo ng kids room na tinatawag na pwedeng iwanan ng mga bata roon, kaya lang titignan din naman. Kaya nga po puro salamin nyo para nakikita ang ginagawa ng mga bata sa loob. Parang sa buong diocese, tayo pa lang yata ang meron yan, ho? Sa tingin ko, tayo pa lamang na nagkaroon. Kung makakabisito po kayo sa aming parokya sa San Lorenzo, nando po siya sa bandalikod, may salamin, malinis po siya, no? May mga foam siya, at nando po nakalaga ang mga bata. Huwag yun ang iiwan, siyempre dapat may kasama, di ba, Kuya Rick? Ayan. Wala naman pong bayad yun. Ayan. Yan po ay naisip ng aming butihing kura paroko, si Reverend Father Ricky Yapana. Sabi nga po kanina ni Brother Rick, no, dapat maging handa tayo. Yun din pong ating mga love offering, no, dapat ihanda na rin po natin, no, para tuloy-tuloy po. No bulletin reading during the Mass. No? Ano ba yung bulletin mass na yan? Bulletin na yan. Mga patalastas, mga paalala na ano ang mangyayari sa parokya, mga kapistahan, ganyan. So, ibig sabihin po, lahat ng announcement, mass intention, should be done before and after the Mass. Not within the Mass proper itself. Respect boundaries others may have. So, sinasabi lang po, irespeto din natin yung mga kapwa natin nagdadasal. Paano po natin ipapakita yan? Pag may nakita po tayong tainting na nagdarasal dyan, wag po tayong maingay. Kaya nga po sinasabi, pag nasa loob tayo ng simbahan, maging tahimik po tayo at manalangin at mag-meditate. Kasi yung iba, ganun po ang ginagawa. Ayan. Bow. Ito pa ang isang karaniwang nakikita po natin, no? Na gusto namin pong sa ngayon, ay ibahagi kung ano po ang nararapat. Di po ba, Kuya Rick? Sabi po dyan, bow before receiving Holy Communion. Kuya Rick, take charge. Sa ating pong pagtanggap ng komunyon, bago tayo tumanggap, paglapit natin sa pare o sa lay minister, magbow na po tayo yung medyo balian likod. Ano po? Hindi ho bow na ulo lang, kundi buong katawan ang ibabaw. Ganon din po, pag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, sasagot po tayo ng Amen. Ibig sabihin, naniniwala tayo na tatanggapin natin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Pero yung iba, Kuya Rick, bakit ganon? Natanggap na. No? Ang Panginoon, sabi nga, katawan ni Kristo. Amen. Bakit yung iba, pagkatanggap, no? Pupunta doon sa kaliwa o sa kanan, naggagaganyan pa, nagluluhod. Tama po ba yun? Hindi na po tama yun. Kaya nga po kailangan bowing before receiving the communion. Pag na-receive na natin, tuloy na po tayo sa ating upuan. At doon na lang tayo makipag-usap kay Kristo na kasama na natin. So ulitin ko lang po, hindi na po natin kailangan na mag-sidestep, humarap sa altar o dun sa krus, no, para po tayo magbow o mag-rosmila. Sapagkat dala po na natin, nasa atin ang Panginoong Hesus. Nasa atin na. Kaya nga po, pag-upo natin, magdasal, magpasalamat. No? Natanggap na natin ang Panginoong Hesus at nawa po manatili siya sa atin. No?
Hindi siya wawalay sa atin, lalong-lalo na sa mga panahong o sa araw, Lunes hanggang susunod na pagsisimba, na kailangan natin ang kanyang gabay at patnubay. 17. Do not receive from the chalice if you are sick. Ba't sinama pa yan, Kuya Rick? Hindi naman po tayo nag-receive sa chalice eh. May mga pagkakataon May ba? pagkakataon lang na pwedeng i-receive ang dalawang species ng sa misa. Kaya lang, sa ngayon, pag maraming nagsisimba, hindi na po allowed na ibigay yung alak. Kasi iniingatan po yung matapon. Dahil kung ito'y matatapon sa sahig, hindi na po ito mariretrieve ng totally, no? May iiwan siya dyan sa sahig at tatapak-tapakan na lang natin si Jesus. Yun po yung iniiwasan doon. At isa pa, medyo mahal ang alak, kaya hindi na po natin binibigay. Yung pong tinatanggap nating banal na ostya, ay kasama na po yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang isang tao, kung buhay, kasama yung may dugo. Pag walang dugo, naimbalsa mo na po yun, patay na. Tinatanggap natin ay buhay na Kristo. Kaya kasama na po yung katawan at dugo roon. So tandaan po natin, tayo po naniniwala na ang ating Diyos ay Diyos ng mga buhay at maging mga patay. Kaya nga po, pag tinanggap natin, 2-in-1 na siya. 2-in-1. Yan. Do not leave early. No, yung iba po, pagkatapos na makakapag-ngumunyon, nalakad na. Sige nga, Kuya Rick, pahabayin mo nga yan. Bigay mo nga sa kanila kung ano ang nangyayari pagka ganyan. So, hindi po nararapat na pagkakakumunyon ay aalis na tayo sa simbahan. Sabi ko nga, ang katapusan ng misa ay pagtapos ng choir ng pagkanta. Ang gumawa lang po ng unang umalis ay si Judas. Kung mababasa natin, matapos bigay ni Jesus ang tinapay sa kanya, umalis na siya. Kaya yung mga umaalis ng maaga, matapos mangumunyon, ay matatawag nating modern Judas. Ayan. So, tatandaan niyo po. Paano, Kuya Rick, paano kung may emergency? Meron tayong nagsisimba na parishioner na doktor, o mga tinatawag natin mga frontliners o health workers. Paano po yun? Yun may makakatulong. Kaya nga po, sinasabi ko sa UCM, kailangan silang mag-aaral ng first aid, no? Kailangan kasi hindi natin masasabi, kaya meron din tayong first aid kit na nakahanda sa sakaling merong emergency na mahilo dahil hindi kumain, dahil mga senior citizen, madaling bumaba ang sugar, kaya nasliliyo. So, kailangan laging handa. Pero Kuya Rick, pagka yung nangumunyo na, pagkatapos biglang umalis dahil nga ito isang health worker. Di ba? Palagay mo, may sunog, yung palang isang nagsisimba, bumbero, biglang umalis. Masasabi yung bang udasyon? Wala namang yun. Kasi mayroong talagang pangangailangan. Ayan. So, maliwanag po yun, mga kapatid. And, after the Mass, we should also pray. Bakit po kailangan pang magdasal ulit tayo? Siyempre, magpapasalamat tayo doon sa ating pagkakatanggap kay Jesus. Kaya, huwag muna tayong aalis matapos ang choir. Manatili tayo kahit na 5 minutes na magdadasal para magpasalamat doon sa ating biyayang natanggap. Kaya lang, Kuya Rick, no, nagiging sa ibang mga simbahan, pagkatapos ng misa, pagtigil ng awit ng mga choir, ang ingay na. Para na. Oo. Kaya lang nakagawian, kaya nga dapat meron magkaroon ng pagpapaliwanag sa kanila na dapat ay maiwanan, huwag munang umalis at magdasal para magpasalamat. Okay. So, number 20, live quietly. That's self-explanatory. So, umpisa na po natin. Ito po, no? Dumarating na ang mga parokyano. No? Arrival of the faithful. So, sabi nga po natin, pag dumating tayo, no?
Dadaw daw tayo doon sa stoop or anong tawag mo dyan, Kuya Rick? Holy water font, no? And then, tayo po yung mag-aantada. Ito po rin na pinapaalala sa atin nung tayo po ay binyagan. And then, to show our respect, no, either we bow, no? Hindi nga lang yung ganon, kundi babaliin ng konti ang bewang, or dun sa kaya pa, magje-genuflect. Ayan. Now, and as katulad nilang nabanggit namin kanina, paulit-ulit, pasensya na po kayo, gusto lang namin po talagang bigyan ng importansya. There should be a silence, particularly sacred silence, because we are in a sacred place. Now, tandaan din po natin, pag nasa loob na po tayo ng simbahan, it would involve our five senses. No? We have our sense of hearing, dahil nadidinig natin yung mga awit, at saka po magpapahayag ng sa mabuting balita ng Diyos, pamamagitan ng mga LCM, at ganoon din ang pare. Sense of sight, kaya po maliwanag ang simbahan. Makikita natin yung iba't ibang mga sacramentals and vestments. At kung ano po, mayroong mga dekorasyon na halaman na mababango, na humahalimuyak, at naandyan din po yung insenso. Naunaan din dyan po rin yung sense of touch, especially during the sign of peace. But nowadays, except dun sa mga malalapit na magkamag-anak, pamilya, nagmamano, nagyayakapan. No? Yung pong pag-aano sa bawat isa, medyo iniwasan na po dahil nga po dun sa mga virus. No? And finally, yung pong sense of taste. No? Na, of course, yung sa ostya. Pero alam niyo po, ito po ay napakahalaga na karamihan po sa atin, aminin po natin. Pag tayo po ay dumadalo ng misa, ang hinihingi po sa atin is our active participation. Ano po bang ibig sabihin nun? Kailangan po magsitayo at sumabay sa kaya nga po sinasabi, sumabay sa pambungad na awit. Meron pa po sa monitor. No? Aktibo po tayo dapat na sumasagot at umaawit. Pag sinabi ng pare na the Lord is be with you, dapat sasagot po tayo. And with your spirit. Huwag po tayong mga onlookers. Kasi po, kaya tayo nagsisimba para makibahagi, no? Sa pagtitipon sa Panginoong Diyos. Kaya po kailangan sasagot, aawit, no? Hindi po kailangan maganda ang boses. Kasi po, lahat po ng ginagawa natin sa loob ng simbahan, binibigkas natin ay patungkol po sa Diyos. Ito po'y umaakyat. So tatandaan niyo po, huwag po tayong magsimba na nanonood lamang. We should actively participate. Ayan. Insenso. Bakit po ba may insenso? Ito po ang sinisimbolo ay Diyos, no? Or pagdarasal na umaakyat po patungo sa ating poong may kapal. And also, connotes the divinity of Christ. For that reason, it was brought by the three kings to the infant Jesus. Ano ba yung mga regalo na yan, Kuya Rick? So, may tatlong regalo na ibinigay ang mga wise men. Ano po? Yung gold para sa pagiging hari, royalty. Yung frankincense para yan sa pagparalangin na aabot hanggang langit. At ganoon din ang myrrh, paghahanda sa kamatayan kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Yan po ba yung dadaling sana ng mga babae nung ipapahid? Yun nga po yung dadali na merong mirang kahalo yung pabango, yung olive oil para ihanda ang katawan ng ating Panginoong Yesus.
Now, unang parte po ng misa, the introductory rites. Ang introductory rites po, no, is to help our people prepare to become a worshiping community. Second, to prepare us for listening to the Word of God and to start the celebration of the Holy Eucharist. Ang introductory rites po ay binubuo ng mga sumusunod. Yung entrada sa prosesyon or entrance procession na may kasamang chant, the sign of the cross, greeting, penitential act, Kyrie, Gloria, and collect. Isa-isahin po natin yan para maintindihan po natin ano po ba yung bawat isa na yan. Now, umpisahan po natin yung pong entry to Jerusalem. Kuya Rick. So, yan po yung ating nagpapaalala sa atin yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Kaya nakanta tayo ng Hosanna. So, yung Hosanna to the Lord. Okay, so ganun din po sa introductory rites, makikita nyo may parada. So we are trying to remember when our Lord Jesus Christ enters Jerusalem. Yung po nagsisimula, no? Yung yan na yung passion of the cross ng ating Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy na po yun hanggang siya'y ibayubay sa krus at hanggang siya'y mamatay, hanggang siya'y mabuhay. Ayan. Kaya nga po, diyan sa parte niyan, tinatawag din, tayo bilang mga parokyano, we are welcoming Jesus in the presence of the priest na tinatawag po na Persona Christi. In Persona Christi. Tandaan po natin na ang pare, pag nagmimisa, nagbibinyag, nagbibigay ng mga sakramento, ay sa katauhan ni Jesus. In Persona Christi. So, yung pare po, no, na ang pangkaraniwang tao din, pag siya ay naandyan na, pumaparada, siya na po ang kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Makikita nyo rin po dyan kung ano po ang order o pagkakasunod-sunod sa prosesyon, no? Nauna po yung tinatawag na to refer, incense boat, cross, then the candles, yung acolytes, yung mga sakristan, and then the ministers, gospel, and the priest. Now, mapupunan niyo po dyan, kung ikukumpara dito sa ating parokya sa San Lorenzo Ruiz, ano po, yung pong may hawak ng gospel book, no? O tinatawag din evangelarium, na karaniwan pong nagbibitbit niyan ay lector po o diakono ba? Diakono, the deacon. Yung deacon, no? Ang sumusunod po diyan dito sa ating parokya ay mga lector and commentator. Pero sa ibang simbahan po, ang sumusunod sa parada na yan ay ang mga lay minister. No? So, wala naman po masyadong pagkakaiba yon, Kuya Rick. Arrangement lang naman po yon. Pero yung mga nauna, no, ganun yan po ang talagang order niya. Now, pagdating po sa harapan ng altar, the priests, the acolytes, and the minister make a profound bow before the altar. Now, if there is a tabernacle containing the Blessed Sacrament, they genuflect. Nakikita po natin yan dito sa ating simbahan sa San Lorenzo. At yun naman pong may mga articles na dala, no, they genuflect or they have a deep bow or just simply bowing their head. Pag akyat po ng pare doon sa altar, humahalik po siya, di ba? Kami pong mga naglilingkod sa simbahan, sinasabayan din po namin bilang pagbibigay respeto. At sa pagkakataong yan, Kuya Rick, sana po tayo ngayon magbibigay ng respeto. Pag nadaan sa harap sa altar na po muna. Altar. Yun ang sentro ng ating banal na misa. So gusto ko lang po liwanagin. Pag hindi pa po nagsisimula ang misa, pumasok tayo sa simbahan, tayo po ay nagbibigay galang sa pamamagitan ng pagbabaw o pagje-genuflect. Ang nakatuon ng pansin,
sa tabernakulo o sa Blessed Sacrament. Now, pag nagsisimula na po ang misa at ang pare ay humalik na sa altar, nagbibigay na po tayo ng karampatang paggalang sa altar. Yan po, tatandaan niyo po yan. No? So, idiretso na po natin. Ayan. O, daanan pa rin natin. Ang importante po yung Book of Gospels. Kung mapupunan niyo po, bit-bit nga yun ng LCM at dinadala po sa harapan ng altar. Nagbabaw at binababa, magbabaw at aatras siya. Ganon. Kaya nga po, ay may napansin po ako, Kuya Rick, kanina. Yung isang bagong LCM natin. Binitbit po yung Book of Gospel. Pag ganon. Sabi ko, bago naman po, bago. Kailangan lang po turuan, i-remind. Sabi ko, iha, ang pagbitbit niyan ay may paggalang. Para kang may hawak na baby. Sapagkat napakahalaga yan. Diyan nakasulat ang gospel na babasahin ng ating pari. Sa katunayan, iniinsensohan yan, kinukrusan pa. Kaya yan ay napakabanal. Kaya ituring natin napakahalaga ang pagbibitbit. Now, meron din tayong susunod yan, yung habang nagpaparada, may entrance chant o tinatawag na antiphon. No, just a brief history lang po, no? Ito po ay unang nangyari nung 1st century pa, no? Kaya lamang, di man yung mga panahon na yun, Kuya Rick, di naman lantaran eh. Bakit po ba? Hinuhuli pa sila ng mga tagasunod ni Kristo. Ayaw pang maniwala yung ibang mga Hudyo. Kaya galit sila sa pag nakita nilang ginagawa yan. Kaya patago. Yan. So, meron na rin pong ginagawa silang pag-awit at mga antipona. No? Yung nga lang, tago nga lang. Kaya, yung ginagawa ng mga unang mga Kristiyano ay sinusundan lang natin. No? Kasi nga po, sa sacred, meron bukod doon po sa banal na kasulatan, may sinusunod pa po tayo na tinatawag na sacred traditions. No? Na marami po yan. Kaya lamang, Kuya Rick, anong problema? Bakit hindi natin, yan? Kasi kung isusulat yung mga sacred tradition, malamang na hindi magkasya ang aklat na magagawa sa buong mundo. Nababasa naman po yung sa Bible. Nasa John po yan. So, ibig sabihin po, no, yung mayroong tinatawag tayo na tradisyon, maging sa inyong mga pamilya, na from mga kanununuan natin, up to us, yung mga nakagawian, yung mga pinapahalagahan, it is being handed down from one generation to the other. No? Na hindi naman nasusulat. Ganon din po sa atin. Now, again, historically, it was during 313 AD, during the time of Emperor Constantine, na ito po ay talagang pinalaganap na. Kumbaga, it is being officially authorized kasi nga po, nung panahon ni Emperor Constantine na isang Romano, during his time, talaga pong binigyan niya na, no, ng pagkilala ang mga Kristiyano. Yan. Kaya may antipona nun. Now, going to the antipon, no, meron pong 3 options na nangyayari dyan. Sa ibang simbahan po, o karaniwan, inaawit po yan. No? Kasi po, singing an entrance chant and then reciting the entrance antipon by the faithful kung wala pong choir. No po? Kaya dapat, kung wala pong choir, nalalagay po yan dyan sa monitor. At sabay-sabay po tayong binabasa yon. Sabi nga, active participation ng lahat ng mananampalataya na nagsisimba. Sign of the cross. Bakit po ba tayo nagsa-sign of the cross? Meron pong batayan, no? That comes from Pahayag or Revelation chapter 7 verses 3. When we make the sign of the cross, this is in reference to the book of Revelation, which says that who are marked on the foreheads will
with the seal of God shall be saved. No? And then, ang the sign of the cross din po pala, no, signifies the two greatest commandments of our Lord Jesus Christ. We have the bar that signifies our love for God, at yung pong horizontal bar for the sign of, for the love of, to our neighbor. Kuya Rick, paki-expound mo nga yan. Kuya Rick. So, yun po yung summary ng Ten Commandments. Ano po? Kaya kung makikita natin ang krus, matatandaan natin yung Ten Commandments. Yung vertical bars ay kumakatawan sa 1 to 3 commandments. Mahal mo ako lamang si Yahweh, Panginoon mong Diyos. Huwag mo gagamitin ang pangalan ni Yahweh sa walang kabuluhan at igalang mo ang araw ng Panginoon. Then, yung utos na pang-apat hanggang pang-10, yun po yung kumakatawan sa horizontal beam ng cross. So, yan po yun. Kaya madali natin matandaan ang Ten Commandments. Sama rin na po yung two greatest commandments eh. Love for God and love for neighbors. Yeah, so kung sinasabi po ng ibang reliyon, bakit ba kayong krus ng krus? Hindi naman siya biblical. We have verses that would prove that. Revelation 7 chapter 7 verse 3, and also it is also being mentioned sa Matthew 22 verse 37 to 39. Now, how to make the sign of the cross? Paano nga ba, Kuya Rick? Sige nga po. So, ang sign of the cross ay pagpapahayag natin ang unang katuruan ng simbahan. Na tayo naniniwala sa iisang Diyos, pero kinakailangan umiral sa tatlong persona. Una, ang Ama, kaya tayo naglalagay sa ulo, sa noo. Dahil alam natin na mayroong isang Ama na lumikha sa lahat ng bagay. Nilikha niya ang unang tao, sina Eva at si Adan. Subalit ang unang taong ito ay nagkasala. Kaya yung magandang ugnayan ng Diyos at ng tao ay naputol. Kaya kinakailangan, dahil mahal nga ng Diyos ang tao, kaya nangako agad siya ng kaligtasan. Sa Genesis 3:15, sinabi ni Yahweh sa ahas na tumukso, kayo ng babae ay laging mag-aaway, at ang binhi mo at ang binhi niya ay laging maglalaban. So, ang babae rong tinutukoy, walang iba kundi si Maria. Kaya si Maria ay kasama na ng Diyos sa plano ng kaligtasan. Ano po? At dahil nga si Jesus, patapos mamatay sa krus, ang anak ng Diyos, kaya naman kinakailangan din siyang bumalik sa Ama. Kaya pagbalik niya sa Ama, sa langit, pinadala naman niya ang kanilang Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang gumagabay sa atin araw-araw. Ito hinatamo natin at tayo'y binyagan. Nanahan ang Espiritu Santo sa ating mga puso. So, yan po yun. Kaya tayo, sa ating pag-aantanda, bineblessan natin ang ating sarili. Ganon din, para tayo'y mailayo sa mga kapahamakan. Kung i-demo po natin, Kuya Rick, di ba? Dito sa Yan. sa bandang sikmura, Sa kaliwa. Papunta sa kanan. Kuya Rick, meron bang nag-aantada na sa ngalan ng Ama, dito sikmura, kaliwa, sa kanan pumunta? Meron po ba? Meron. Ay Ayan. mga orthodox na samahan, ano po, sa kanan muna papunta sa kaliwa. Pero tayo, mga Katoliko, inuuna natin sa kaliwa, papunta sa kanan. Dahil alam natin na tayong mga tao ay makasalanan, na nais natin na magpakabanal papunta sa kanan. Kung mababasa natin yung paghuhukom, inipon ng Diyos ang mga masasama sa kaliwa, ang kambing, at ang mga mabubuti ang tupa sa kanan. Kaya nga po tayo ay dapat na mula sa kaliwa, papunta sa kanan. Yan. So, wag po sa kanan. No? Pag sa kanan, pwede kayo mapagkamarang orthodox o nandun na kayo sa mabuti, papunta kayo sa masama. Doon sa mga tupa, napunta kayo sa kambingan. No? Diba, marami na punta ngayon sa kambingan. Marami. Okay. Now, dagdagan po natin, Kuya Rick, kasi nabanggit po sa Ama, sa Anak. No?
Tayo po kasi mga Katoliko, naniniwala po tayo sa Trinitarian worship, no? Sinasabi nga po natin ang ating pagsamba sa Diyos, no? To the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. 3 person in one God. Naniniwala po tayong mga Katoliko dyan. Yan po ay tinatawag na dogma. Ano ba yung dogma na yan, Kuya Rick? Dogma po yung yan po yung katuruan ng simbahan na dapat nating paniwalaan. Dapat nating paniwalaan. Kasi meron pong sinasabi, Kuya Rick, no? Na ang ating batayan din, ang ating pananampalataya, through the sacred scriptures, sacred tradition, and the third one is magisterium. Yan, ano ba yung magisterium at ang connection dyan sa dogma, Kuya Rick? Sila po yung nagbubuo ng mga katuruan ng sa ating simbahan na dapat nating paniwalaan. Sila po yung pinamumunuan ng Santo Papa. Kaya ang lahat ng dogma ay mayroong basbas ng Santo Papa. Ito po yung, ibig sabihin, Kuya Rick, no? Ito pong magisterium na to, hindi lamang po binubuo o hindi lang pinangungunahan ng ating Santo Papa, kundi lahat ng mga kardinal. Tama po? Kasama po yung kardinal. Ayan. Bumubuo ng magisterium. So sila po yung nagbibigay ng mga direksyon, ng mga guide sa ating mga faithful. One dogma is yung pong Trinitarian worship. Ang isa pang dogma, yung sinasabi nating Assumption of our Blessed Virgin Mary. No? We are assuming that our Mama Mary, no, is assumed to go up in heaven. Siyempre. O, yun po ang tawag doon, dogma. Ayan. Paniniwala. Okay, moving forward. So, eto na po, nandun na tayo sa parte na andyan na yung pare, no? At babate, yung tinatawag na greeting. At sasabihin ng pare, "The Lord be with you." Para pong hello or welcome sa atin yan. At dapat nga kung active participant tayo, sasagot tayo. "And with your spirit." Hindi yung nakatanga lang. Hindi po. Dapat sasagot po tayo. No? Yan. Ito po, no? Ang binabadya po nito nung pangako ng ating Panginoong Hesus, "When 2 or 3 or more are gathered together in my name," andun po siya sa atin. Yan. So, doon natin sinisimulan. Kaya nga po, dasal, highest form of prayer is the Mass. Doon po rin sa greeting, ginugunita rin po natin yung annunciation, Kuya Rick. Di po ba? Anong nga po yan? Paano po yan, Kuya Rick? Yung annunciation ni Archangel Gabriel kay Mary. Yung "Hail Mary, full of grace, the Lord is with you." Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ganon din, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sa Latin naman, sa Liton. Pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sa Latin, Kuya Rick. Hindi, sa Latin natin itong computer. Ikaw naman, no? Kala mo, Latin eh. Sa Latin natin, para sa susunod. And then, as I've mentioned, the faithful will respond by, "And with your spirit." Ayan. Moving forward again, now magsasalita po ang pare, words of introduction. After the greeting, the priest or another minister may introduce the faithful to the Mass or may acknowledge the presence of civil, religious authorities or a particular group. Ito po pagka mga special kind of Mass, may mga bisita. Bisita. Palagay nyo, may dumating na politiko, no? Barangay captain, no, mga grupo na religious, kahit pa paano po, binibigyan din ng paggalang o pagbati ng ating pari. Recognition. Thank you, Kuya Rick. So, hanggang doon lang po, kasi pag nag-homily na yung pare, dapat hindi na po inuulit yun. Yung homily intended lang po para doon sa gospel. Theophany and unworthiness. Ano ba yan, Kuya Rick? Theophany and unworthiness.
nasa harapan tayo ng Diyos, presensya ng Diyos. Kaya ating inaalam na tayo'y mas mababa, may kababaan sa Diyos. Wala tayong halaga. Tandaan po natin mga kapatid, God is omnipresent, omniscient. Walang kasalanan, pure. Sino po ba sa atin na naandito ngayon ang masasabing walang kasalanan? Wala po, di po ba? Lahat tayo nagkakasala. So, ibig sabihin po, dahil tayo ay lahat ng mga kasalanan, pag tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon Diyos, dapat po meron tayong kababaang loob at ina-admit natin sa ating mga sarili na tayo'y hindi karapat-dapat sapagkat tayo'y makasalanan. Lalo na kung tayo po ay nasa harapan ng ating Panginoong Diyos. Theophany means God. Unworthiness is we, His people. Yan. Ano po bang pinagmulan niyan kasi, Kuya Rick? So, yung pinitisyal lang kay kinuha yan sa yung dalawang lalaki na pumasok sa templo na nagdasal. Isang Pariseo at isang tax collector. Yung Pariseo, hindi naman nagdasal Nagyabang. Pinagmalaki yung kanyang ginagawa sa Diyos. Samantalang yung tax collector, hindi makatingin sa Diyos dahil makasalanan siya. Inaamin niyang siya'y makasalanan. Kaya siya yung binigyan ng pagpapala ng Diyos nang siya ay umalis. Yun yung pagkasunod-sunod, magsisimula na, no? Meron tinatawag na penitential act na sinasabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, at sa gawa. Bakit? Kasi nga po, dumating tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Nasa harapan tayo ng ating Panginoon Diyos. Marumi. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng penitential act para maging para maging karapat-dapat tayo na umarang sa pagdulog sa Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan. So, yun po ang simula. Kaya lamang po, Rick, itong penitential act na ito, ano po ba ang nahuhugasan dito? So, sa penitential act, nawawala yung maliliit nating kasalanan, yung mga venial sin. Pero kung yung meron tayong mortal sin, ay kailangang ikumpisal. Kaya nga sinasabi ng pare, dapat tayong mangumpisal para tayo maging karapat-dapat na dumulog sa hapag ng Panginoon para tayo makatanggap ng komunyon. Dahil kung tatanggap tayo ng komunyon, hindi natin inabot ang penitential act, dala-dala natin yung kasalanang binyal at ang si Jesus tatanggapin natin, ilalagay natin sa basurahan. Yun ang iniiwasan natin. Ano po? Kailangan tanggapin natin si Jesus, ilagay sa malinis na lalagyan. Katulad ng nangyari kay Mama Mary, pinaglagyan ng Diyos na nagkatawang tao, isang malinis na lalagyan. Kaya nga tinawag natin si Mama Mary na Immaculada Concepcion. Ano po? Walang bahid dungis. Ayan. So, kung maliliit na kasalanan yung venial sin, Kuya Rick. Maliit na kasalanan lang yan. Yung mortal sin, di ba yung po yung mga may bigat na kasalanan na lumalabag tayo sa 10 utos ng Diyos. Paano pag hindi ka nakapagsimba? Di ba yung pangatlong utos pagkalinggo, no? Kailangan irespeto mo o igalang mo ang araw ng Panginoon Diyos, Lord's Day, mangingil. Paano pag hindi ka nakapagsimba? Ay, mortal sin nyo, kailangan mo nung mangumpisal bago ka uli tumanggap ng komunyon. Kung hindi, yung pagsisidlan, marumi. Marumi, hindi ka karapat-dapat. Yun yung sinasabi ni San Pablo na pag tumanggap tayo ng hindi karapat-dapat sa katawan at dugo ng ating Panginoon, ay parang hinuhusgahan natin ang ating sarili. So maliwanag po, sana maintindihan po natin yung mga kapatid, no? Confession and absolution, no? Ayan, no? Ito po, no? Yung confession and absolution po, yung sinasabi nga, confession para doon sa mga mortal na kasalanan at nabigyan naman po ng karapatan ang mga pare na to absolve. No? Sabi nga, sinabi niya kay San Pedro, Kuya Rick? Hindi, nung muling mabuhay ang ating Panginoong Jesus, pumasok siya sa sinagulo at doon hiningahan niya ang mga apostol.
At sinabi niya, ang patawarin niyo rito sa lupa ay patatawarin din sa langit. Ayan. Kaya meron pong karapatan o authorization ng mga sa apostol na magpatawad dito sa lupa. Paano na Bilang yung ibang tinatawag. reliyon? Paano na yung ibang reliyon? Ay wala sila. Kaya wala silang kumpisyon eh. Hindi sila nagpapakumpisal. Dahil alam nila na pag nagpakumpisal ang pastor na hindi naman naordinan, ay magkakasala. Kaya sinasabi lang nila na kung mangungumpisal, diretso. Eh paano ka hindi ka naman pakinggan? Hindi ba naman narinig na ikaw ay inabsolute ng sa iyong kasalanan? Di dala-dala yung guilt sa iyo. Hindi ka mapapalagay. Ayan. So, sana po Kaya po, yun po ang kalagahan ng pangungumpisal. Ang susunod na po, no, after the penitential rite or act, is the Kyrie. No, ano ba yung Kyrie na yan? Kanina sa simbahan, Kyrie eleison. No? Lord have mercy. Lord have mercy. Ito po ay pagdaunita. No? Nung naglalakbay, nangangaral ang pangating Panginoong Jesus, nung isang bulag, napadaan siya na ang pangalan ay Bartimaeus. At sumigaw po siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin. Yan. So, ito rin po muli, no? Patunay na lahat na ginagawa natin sa simbahan ay biblical. Hindi gawa-gawa lamang. So, yun po ang significance ng Kyrie eleison. Lord have mercy. Sumasagot naman tayo, Christ have mercy. Christe eleison. No? Pag sinabi ng Lord have mercy, sasagot din po tayo. Active participation again. Now, wag na po nating daanan ang history, basta tama na po yan na yan ay biblical. Gloria. The Gloria is a Latin word which means glory. Is a Trinitarian hymn that evokes the songs of the angels, especially during Christmas. Glory to God in the highest, and on earth peace to those whom His favor rests. Again, it's something biblical, hindi lamang gawa. Kasi, bakit po natin pinapaulit-ulit sinasabi nila, wala naman sa Biblia yung ginagawa niyo mga Katoliko. Yan po ang patunay. Opo. Now, let's move forward. Lagpasan na po na. When to sing the Gloria, ito po importante para sa atin din. Kailan po natin kinakanta ang Gloria lang, Kuya Rick? Mag-ordinary tayo. Pag during Lent at saka Advent, wala yan. Walang Gloria. Kuya Rick, bago mo ano yan, siguro kailangan maintindihan din nating lahat yung tinatawag na liturgical calendar. Ang liturgical calendar ng simbahan, nag-uumpisa po yan sa Advent season. Meron tayong 4 na linggo bago dumating ang Christmas season at meron namang 1 linggo para naman bumalik tayo sa ordinary time. Then, papasok naman ang Lent season. Meron tayong 5 linggo at bago dumating ang mahal na araw, ano po, yung Holy Week. Then, after the Holy Week, nandoon na yung ating Easter season. Ano po, may 7 linggo naman itong dadausin at bago tayo bumalik sa ordinary time uli. At matatapos ang ordinary time, ang liturgical calendar ng simbahan. Okay. Matatapos. So matatapos ang liturgical calendar ng simbahan sa pagdaraos natin ng Christ the King. Then another cycle na naman po yan. Kung tayo ngayon ay nasa cycle C, pagkatapos nito po ay cycle A na tayo, babalik tayo cycle A. Meron tayong 3 cycle eh. Cycle A, B, and C. Paulit-ulit lamang po yan. Okay po. So, ang sinasabi lang po ni Kuya Rick,
kumpara natin sa Roman calendar, nag-start ng January hanggang December, ang liturgical calendar po natin ay hindi po umaayon doon, magkaiba. At sabi nga ni Kuya Rick, natatapos po ang liturgical calendar pagka Christ the King. So susunod po nun, Advent na. It's a new liturgical season, bago na po uli. Kaya nga po, may nagtanong din sa akin yan during one of the CLP, bakit ganun daw, Brother Eric? Ang mga Katoliko, ang mahal na araw, minsan Marso, minsan Abril. Kasi nga po, dahil dun sa liturgical calendar na sinusunod natin. Kaya wag po kayo magtataka. Now, sinasabi naman po kanina ni Kuya Eric yung cycle 1, cycle A. May dalawa pong cycle. Cycle 1 and cycle 2. Pag cycle 1, ang lahat ng readings po, no? Dahil pag sinabi, pag 2025, odd number, cycle 1. Pagka next year, 2026, pag binabasa niyo po yung lectionary, lahat po doon sa cycle 2 dahil odd number. Now, meron din naman pong cycle na ABC. O year ABC, A, B, and C. Year A is St. Matthew, year B is Mark, and year C is Luke. Ngayon po, kaya karaniwang binabasa sa gospel ay Lucas. Kasi nasa year C po tayo. Pag natapos po itong calendar na to, liturgical calendar, balik tayo sa A na si Matthew. So tandaan lang po natin yon. Now, pagdating po ng Lent and Advent, walang Gloria. Tandaan po natin yan. Collect. No? Ito po yung collect. The priest is collecting all our prayers. No? Mass intention. Kaya nga po, dapat tahimik tayo dito at sasabihin ng pare, let us pray. So, ibig sabihin, sabay-sabay po tayo na nagdadasal. Itinataas sa pangunguna ng ating pare, no? Christi, persona Christi ang lahat ng ating panalangin. Common prayer ang tawag po doon. So, yun na po ang tinatawag na first part ng ating talk sa explanation of the Mass.